Magpapadala na ng text o email ang MMDA sa mga mahuhuli ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. At para sa ibang detalye live mula sa MMDA Head Office sa Pasig, nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Gerard, paano daw ba gagawin ng MMDA ang pagpapadala ng text o ng email? Ruth, tama yan. Bukod nga sa pagsilip sa website ng MMDA o paghihintay sa registered mail, may ibang paraan na ngayon para malaman ng mga motorista kung may violation nga ba sila sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy. Kasi ngayong araw ay formal nang inilunsad ng MMDA itong kanilang text and email notification para direktang maabisuhan ng isang motorista kung may nalabag nga ba silang batas trapiko. Sa inisyatibang ito, real-time na matatanggap ng rehistradong may-ari ng sasakyan kung nahuli man ito ng CCTV ng MMDA. Ang magiging basehan lamang ng MMDA ay ang datos na nakarehistro sa Land Transportation Office. Kaya pinapayuhan ng mga may-ari ng sasakyan na siguruhing updated ang kanilang contact details sa LTO, partikular na yung mga may-ari ng segunda manong sasakyan. May warning din ng MMDA laban sa mga scammer. Siguruhin daw na ang matatanggap na text ay hindi galing sa anumang number at ang nakalagay dapat sa detalye ng sender ay MMDA_NCAP. Hindi rin daw magpapadala ang MMDA ng link na maaaring i-click para sa pagbabayad ng multa. Nilinaw din ng MMDA ang isang viral na post sa social media kung saan nauna raw na natanggap ang notice of violation pero wala naman ito sa website na may huli ka. Sabi ng MMDA, hindi AI camera ang nakahuli sa violator kaya hindi kaagad na-update ang database ng MMDA. Sabi pa ni MMDA Chairman Romando Artes, bigyan pa raw sila ng isang buwan para lalo pang maisaayos ang ganitong problema. Ruth, nanindigan naman ng MMDA na hindi bulok ang kanilang sistema at sa katunayan nga raw ay marami pang naging benepisyo itong No Contact Apprehension Policy dahil naging disiplinado ang mga motorista sa kalsada, nabawasan ang mga aksidente at higit sa lahat kahit paano raw ay bumilis-bilis ang daloy ng trapiko. Ruth. Gerard, yung binabanggit mo na magpapadala ng text, gaano kabilis ba yan ma-expect na matatanggap? Halimbawa, ngayong araw, nag-violate, no? Ilang araw hihintayin or para ipadala ang text message? Ruth, nang sinabi nilang real-time yan, same day din matatanggap ng isang motorista yung notice of violation. So kung ngayong araw na nagawa yung violation, ay within the day matatanggap din yung text or email. Ruth. Gerard, isa pa kasi may binanggit ka kanina na kung hindi updated yung details. Halimbawa, ako nagpalit din ako ng phone number eh. Saan ba dapat yan i-update? Magandang tanong yan, Ruth. Kapag ganyang mga bagay na kailangan magpunta mismo ng may-ari ng sasakyan dun sa LTO para ma-update ang kanyang records. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard De La Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.